ka na lang. Pangarap ko kasi magkaroon ng ate. Huwag kang mag-alala. Pag maayos na ang lahat, susubukan ko ulit dalawin kayo dito. Sana maging okay na rin kayo ng kapatid mo. Hindi ako naniniwala patay na siya. Malamang nagtago lang ngayon kaya hindi ko siya makita. Magbibigay ho ako ng reward kahit magkano ho sa kahit na anong information na makukuha ninyo tungkol kay Jessica. Address yan ng amo ko at tinutuluyan ko. Gusto mo magkita tayo? Puntahan mo ako dyan, ha? Naya ka na, okay na yun. Nak, paano pag nakita kami ng tatay mo? Hindi na kayo makikita ni Raymond. Nakakulong na siya. Ibang klase ka rin, Insan. Piruin mo, ha? Nakakulong ka na, pero powerful ka pa din. Pag hindi mo tinanggap tong tulong ko, babalik ka sa hirap. Yung nang hanapin si Cheska, kasabot siya sa pagpapakid ng Pekris. Alam mo, tama yung ginagawa ni Ma'am Geraldine. Nagpapatulog siya sa mga polis para mahuli ang Cheska na yan. Sorry. Sorry, Kuya. Ikaw nga. Ikaw nga. Hindi ko maisip kung magagawa to sa akin ni Chris. Huwag mo na isipin yun. Mahalaga, buhay ka. Sungaling talaga yung kakambal mo. Talagang nilaglag ka niya kina Diego at Ma'am Geraldine para wala ka ng mukhang maiharap sa kanila. Yori. At least, dahil dyan sa sunog sa mukha ni Jessica, hindi ka na makikilala ng mga polis. Pero Frenny, sa tingin ko kailangan mo nung katingin yung mukha ni Jessica sa doktor. Hindi, Nori. Madali ako makikilala ng mga pulis pag nagpo-hospital ako. Pahilam na naman yung sugat eh. Tsaka, naggamot ito ni Aling Celia. Siya yung nag-alaga sa akin. Nori, Makoy, nagigilty lang ako dahil nangyari ito sa mukha ni Jessica. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sir Raymond, ang may kagagawa niyan. Isama mo na yung maldita mong kakambal. Pinaniwala niya si Ma'am Geraldine at Diego na ikaw yung kontrabida. Arikoy, hindi kami naniwala sa kanya. Hindi kami naniwala sa kanila. Alam namin na hindi mo magagawa yun. Zinrainwash na ng kapatid mo, si Ma'am Geraldine at saka si Diego. Kilit sila sa'yo. Knowing na ikaw si Jessica, mas pinaniniwalaan nila yung luka-luka mong kapatid na si Criselda. Salamat sa inyong dalawa. Mas lalo lumakas yung loob ko dahil niniwala kayo sa akin. Sana si nanay at si tatay din maliwanagan ko na talaga yung totoo. Hindi ka nila bibigyan ng chance na mag-explain. Sigurado ako na kapag nakita ka ni Ma'am Geraldine, papahuli ka agad niya. At kapag nakulong ka, palalo kang sisiraan ni Crisel sa kanila. Good luck na lang kung makalabas ka pa. Natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Nori. Huwag ka na. Huwag ka na pababayaan. Pwede nga lang, patuloyin kita sa dorm ko eh. Siyempre, hindi pwede. Sa dorm na lang namin. Tatago na lang kita katulad ng ginawa natin kay Nanay Teresa mo noon. Ano yan? Uy, James! Ba't ka nagdadabog? Ano nangyari sa'yo? Ito kasi kuya, oh. Ba, easy ka lang. Ba't ba kasi ikaw naglalaban yan? Wala bang assignment? Imo mo na kay Nanay Azon yan. Eh, kuya, umalis si nanay eh. Pumuntang probinsya. Nagkasakit si Lola. Walang magbabantay. Ganun ba? Sige na. James, ako na maglalaban yan. Ikaw, kuya? Eh, baka nga hindi pa matanggal tong mantsa, oh. Drama. Oh, drama. Sige na. May good news ako para sumaya ka. Makakalaya na yung nanay ko. Dito siya titira sa atin. Hindi na siya maging nanay.
Talaga po, kuya. Masaya po ako para sa inyo. Matutupad po yung matagal niyong pangarap na magiging magkasama na kayo ni Aling Lilian. Dahil kay Lolo Manuel. Pero kahit wala na siya dito, alam kong masaya siya na makita magkakasama kang pamilya. Having you as my scholar added purpose and meaning to my life. Sana maraming taon pa ang pagsasama natin. Pag nakikita ko lang po talaga kayo tsaka nakakasama, hindi ko lang mapigilan na isipin na sana ho naging katulad niyo na lang yung nanay ko. Walang ina na hindi nila mahal ang kanilang mga anak. Lalong-lalo na yung kagaya mo. Kaya sigurado ako, mahal na mahal ka ng nanay mo. Sobrang saya ko lang po kasi dahil kahit hindi ko po kayo totoong nanay, tinatatag niyo pa rin po ako na parang totoo niyo akong anak. Sobrang swerte ko po dahil naging nanay ko kayo. Rennie? Rennie! Kumain ka na muna. Alam kong Tom Jones ka na. Halika. Nori. Nori, promise. Ngayong gabi lang talaga to. Ayoko din magtagal dito. Baka kasi madami ka pa sa gulo ko. Rennie naman. Ano ba't naging magkaibigan tayo? Para nakitang kapatid eh. Pamilya ka na sa akin. Ang gulo mo, gulo ko din. Di mo pwedeng pabayaan na lang kita, no? Maayos naman lahat ng gulo na to kapag nakabalik na ako sa katawan ko. Matatama ko na lahat ng kamalian ni Crisel. Malilinis ko na ang pangalan ni Cheska sa kanila. Higit sa lahat, makakasama mo na rin ang tunay mong mga magulang. Napaka-selfish naman kasi nitong si Crisel eh. Dapat ikaw kasama ni na Ma'am Geraldine at Sir Alan, hindi siya. Ay, umikop ka na ng sabaw. Baka lumamig pa yan eh. Di ba paborito mo yan? Bulalo ng Batangas. Instant nga lang. Sige na. Friend, siyempre kagagawa ko lang yan. Ay, grabe. Napakasarap. Ang sarap talaga. Alam mo, iba talaga kapag original na bulalo, hindi ba? Ay, grabe. Napakasarap. Bakit? Oh. Ang alat ko pala nito. Ang alat ba? Nalatang ka, anak? Bakit? First time mo ba makatikim niyan? Di ba sa Batangas kayo lumaki ng kapatid mo? Paborito po ito ni Chris. Saan talaga ng bulalo dito sa Batangas? Halatang-halata sa mukha mo, Crisel. Ano ba lasa niyan? Crisel, masarap. Sakto lang yung alat. Tapos alam mo yung nakakabuhay ng dugo, yung mainit na sabaw. At ito pa. Ito, paborito ko to. Yung pinakamasarap na parte ng bulalo. Ito, yung nasa loob. Tawag dyan yung utak. Sisip-sipin ko na lang. Crisel, ang takaw-takaw mo naman. Crisel, masarap! Ganyan ba talaga yun, Crisel?
Oo, hindi mo lumalabas si Uta. Kailangan mo siya palabasin. Yan yung pinakamasarap na parte ng bulalo. Tapos masarap yan, sama mo ng kanin. Tapos yung sabaw. Crisel. May Crisel. Sa akin pala talaga nagmana si Crisel. Kasi alam mo na, paborito ko ding itong bulalo. Alam mo ba ha, ang pinakamasarap na parte ng bulalo, alam mo kung ano? Yung utak. At ganito ha, ganito ang pagkain ng bulalo. Siyempre, hihigupin mo muna yung mainit na sabaw. Yeah. Watch and learn. Eto na. Makita mo naman sa akin napunta yung buto, di ba? Gagawin mo, tatak-tak mo! Ayun na! Ayun! Ayun! Yun, no? Ayun, no? Oh. Yan! Tapos yan, Super sarap. Wala na ba? Oh, Geraldine, dahan-dahan ha? Wala na? Geraldine, dahan-dahan kasi tingnan mo, nadumihan ka tuloy. Oh. Wala na? Okay lang. Oh. Hindi, okay na to. Ay, grabe. Ang sarap talaga. The best, diba? Nori, matagal ka pa ba? Frenny, matagal pa eh. Doon ka na lang muna sa kabila. Sige. May tao ba? Pakibilas na naman yung bibi na ako. Te! Pakibilas na naman! Ayun, tagal. Patay, paano ito mabubuka kami ni Nori? Frenny! Nori, ano yun si Crisan? Sorry, akala ko kasi tulog na sila eh. Patay tayo nito. Sobrang saya ko po dahil nabuhay po ko para makita yun. Gusto ko din po pasalamat dahil parte na po ako ng buhay niyo. Kahit hindi ko po kayo totoong nanay. Tiyatato niyo pa rin po ako na parang totoo niyo kong anak. Sobrang swerte ko po dahil naging nanay ko kayo. Raymond! Geraldine! Jessica! Geraldine, pinatay niya si Dad! Pinatay niya si Dad, Geraldine! Mami, gusto ko magpaliwanag sa inyo. Gusto ko ikwento sa inyo kung ano talaga totoong nangyari. Mami, para awa niyo na ako. Mami, para awa niyo na ako. Ay! Di ba, basta ka nga lang dito. Mami! Jessica. Kung nasaan ka man, sana okay ka. Hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi nila laban sa'yo. Pero isa lang napaniwalaan ng puso ko.
Yun na yung mahal na mahal kita. Ay, malungkot ko kayo. Lodi, siguraduhin mo walang nakakahawang sakit yan, ha? Hoy, wala no. Baka nga ikaw pa eh. Nakakadiri kasi yung itsura, oh. Kadiri. Hoy, 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 babae. Tumingin ka nga sa salamin. Akala mo kung sino ka maganda eh. Maganda ka ba, ikaw? Ikaw, maganda ka ba? Basta isusumbukan namin sa landlady. Di ba nga bawal magpatulog ng mga bisita dito? E di magsumbong kayo. Kailangan ng tulong ng kaibigan ko, kaya kailangan kong gawin ang lahat para tulungan siya. Eh, palibasa kasi, wala kayong totoong kaibigan kasi ang sasama ng ugali niyo. Tama na. Mari, alis na lang ako. Buti naman. Pasensya talaga sa abala, ha. Basta huwag isusumbong si Nori. Wala naman akong ginagawang masama, eh. Nakitulog lang talaga ako. Siguraduhin mo wala kang ninakaw, ha? Mahirap pagkatiwalaan niyang mukha mo. No? Sumusobra ka ng gata! Nori! Nori! Nori, tama na! Ano ba? Nori, bakit na? Kepal-kepal ang ugali mo! Susumbong talaga kita sa Ayusin mo yung ugali mo! Kasi mukha na Nori! Nori! Tama na. Tama na. Pumasok na kayo sa kwarto niyo. Ayusin mo yung ugali mo kasi pangit ang mukha mo! Che! Isip! Nori, pasensya ka na sa kanila, ah. Ayan? Sorry din, ah. Eh, kasi naman eh. Hindi ko na nakapagpaalam sa'yo. Alam ko naman na hindi kayo papayag. Cheska, dito ka na lang muna matulog. Baka mapano ka pa sa labas eh. Umalis ka na lang na maaga bukas. Sige na, pasok na kayo sa kwarto niyo. Salamat, ah. Ang ganda-ganda mo. Ay, siyempre ho, nagmana ho ako sa inyo. Kaya nga ho, patay na patay sa inyo si tatay. Gwapa pa rin naman ho siya sa paningin niyo, di ba? Alam mo, mas gwapo siya ng mga bata kami. Ay, gusto niyo pa rin naman si tatay, di ba? May pagkakataon pa rin naman ho kayong magkabalikan. Ay, pwede ho bang magsama na ho kayo ulit? Para ho mabuo na ho yung pamilya natin, para ho maging masaya na tayo. Alam mo, Christian, naiintindihan ko talaga kung bakit gusto mo na magkabalikan kami ng daddy mo. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Kasi syempre, marami nang nangyari sa mga buhay namin. Kaya kailangan maghilom muna yung mga sugat bago kami magkabalikan ng daddy mo. Ano naman ho kayong kasalanan doon, Nay? Si Sir Raymond ho ang sumira sa pamilya natin. At ngayon wala na ho siya, makakapamuhay na ho tayo ng tahimik. Pero kasal pa rin ako sa kanya. Kaya kailangan na dapat natin gawin, antayin na lang natin yung annulment namin. Yan lang yun.
Ay, masaya ako na kayo yung tunay naming nanay. Buong buhay ho namin, inapi po kami ni Nanay Teresa. Kaya ho ni Tatay ang gusto kong magkatuluyan, hindi ho sila. Nakakamiss yung tayong dalawa. Ay, Geraldine. Alan, bebe ko. Pag-usap naman tayo. Oh, Teresa, anong ginagawa mo rito? Ha? Alan, maasa sana ako ng second chance. Maasa ako na hindi ko nababawasan o nauubos yung nararamdaman ko para sa akin dahil ako hindi ko nababawasan yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita eh. Teresa, said na ako. Kaya please, huwag mo nalokohin yung sarili mo. Tama na, tapos na tayo. Alan, please. Alam ko naman na inulit mo na ako sa basurahan, di ba? Tapos binihisan mo ako. Natutunan mo na naman talaga akong mahalin eh. So pwede pa rin mangyari yun, di ba? Pwede pa rin mangyari yun. Bebe. Teresa, tama na please. Huwag mo nalokohin ang sarili mo. At please, bumitaw ka na. Ha? Bumitaw ka na. Hindi. Bebe ko, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Ayoko talaga. Huwag mo naman gawin sa akin. Please, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Huwag na natin lokohin ang isa't isa. Tapos na tayo. Okay? Alan. Teresa, tama na. Masasaktan ka lang. Itigil na natin to. And alam ko naman, balang araw meron din lalaking magmamahal sa'yo. Pero hindi ako yun. Tsaka kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo na ako maging masaya, di ba? Please, Teresa, hayaan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Bebe ko. Request ko lang, sana huwag mo na muna akong dalawin, wag ka muna magpakita. Ayoko bigyan ng dahilan si Geraldine na mawalan siya ulit ng tiwala sa akin. Sana maintindihan mo. Bebe. I'm sorry, Teresa. Alan! Alan, please. Aalis ka na ba talaga? Plano ko pa naman dumiskarte para makahanap ng pambayad para sa bed space mo. Para mag-boardmates na ulit tayo. Ipunin mo na lang yan para sa sarili mo. Kaya ko na naman sarili ko eh. Tsaka, malaki na rin yung abala na nabigay ko sa'yo. Kasi naman, huwag mo nang isipin na abala ka sa akin. Baka mamaya pag kailangan mo ng tulong, mahiya ka. Tumawag ka, mag-text ka, kumatok ka.
Kahit anong oras pa yan, hindi ako magdadalawang isip para sa Frenny ko. Salamat talaga, Nori. Alam mo naman na ikaw yung una ko tinatakbuhan eh. Saan ka ngayon pupunta niya? Nanghihingi ako ng tulong sa isa ko pang kaibigan. Nabalitaan kita. Sigurado ka ba? Sige, mag-iingat ka ha. Sige, Nori. Bakit ka nandito? Ha? Pagkatas mo kung bagsakan ng telepono, akala ko wala na tayong pag-uusapan. Napaka-sensitive mo naman, pinsan. Hindi mo pwedeng nawalan na lang ako ng signal, gano'n. Hindi mo mainiwala ako sa palusot mo. Hey, Teresa, alam mo na ayaw ko nare-reject. Lalo na ikaw. Hindi ka namang kagandahan. At isa pa, ang ganda-ganda ng i-offer ko sa'yo. Eh kasi naman, wala naman tayong pinag-usapang value, di ba, insan? Kano ba? 20,000 pesos cash every week. Wow! Babush, paalam, Uy, insan. umpo ka nga. Ciao! Umpo ka, 30,000. 60. Ibutal pa eh. 50,000. Tanggapin mo na yan. Wala kang pera kahit 5 ata. Tsaka isa pa. Mas malaki pa yan sa binibigay na sustento sa'yo ni Alan. Tanggapin mo na. Sige. 50K, payag ako. Pero, dapat, may libing pabahay si Mayor. Aminin mo, insan, marami ka pang properties dyan na nakatago. Ang gusto ko malaking bahay, ha? Saka gusto ko may gate. At ang pinaka-importante sa lahat, gusto ko sikat ang mga kapitbahay. Daming kiyaw-kiyaw. So okay na tayo, ha? Ano, deal? Deal? Maraming salamat po, ha? Sa pagpapalayo sa mama ko. Kahit wala na si Lolo ninyo, pinabayaan yung kaso niya. Hindi pa dyan nagtatapos ang mga bilin sa akin ni Manuel. Meron siyang isang bagay na sinigurado niyang mangyayari bago siya mamatay. Ano po yun, attorney? Nay, ito po yung gusto ko. Yung magkabalikan po kayong dalawa. Naku, parang talaga itong Geraldine na ito. Naka-shades na ako. Kita-kita ko ang kajondian niya sa bebe ko eh. Ninakaw ang katawan mo ni Crisel. Ngayon, ang gusto nyo, i-soul switch ko. Para na sa ganun, mabawi mo na ulit yung katawan mo. Tama? Kaya sana matulungan niyo ho kami. Crisan, ano nangyayari sa'yo? Crisan?